So yun mga sangkay, magandang umaga, tanghali, hapon. Andito naman tayo sa usapin sa flood control ayon sa ginagawa ngayong usapin ng mga senador so sa Philippine Senate. Live sila po ngayon. Pag-usapan po natin yung mga madawit ng mga senador. Alam ko nababanggit dito sila Escudero, si Binay, si Revilla. So bukod pa dun kila Estrada at sa si Villanueva. So meron pang senador na lumalabas sa bibig mismo ng ay pakinggan natin po ang paliwanag. Halos kalating bilyon. Policy gap. Would you agree with me, sir, na isa pong policy gap ito na hindi pala uniform ang policy ng banks on how to treat transactions? Hindi pare-pareho? So, pag suspicious, hindi po? Parang normal yun dahil sa kwan sila? Yung circumstances, Your Honor, it is enumerated po, naka-enumerate po sa batas yan. So, ang interpretation po would be with the AML unit po ng covered person. So, kailangan po baguhin po yan, yung policy po na yan. Kasi something's wrong. Will you agree? Kasi nagagamit po eh. Never mind po, sagutin niyo lang po yan mamaya-maya po. Dito po muna tayo kay Sir Orly Regala Gutesa. Sir Orly, itong katabi mo mga driver ito si Balatbat, si Santiago nagdi-deliver. Itong si Balatbat nakapag-deliver na raw kay Saldico. Nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo yan? No, Your Honor. Hindi pa kayo nakakilala yan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na mamumukhaan si Sir Orly na security po ni Saldico? Hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. Alright. Sir, I have, Mr. Chair, with your indulgence, I just have two quick questions. Anong trabaho ninyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, anong trabaho ninyo sa Philippine Marine? Sa infantry, artillery, ano sa po kayo? Dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Intelligence. Tapos diretso na po kayo Saldico o meron pa kayong VIP muna na daanan? Dati po galing ako sa Coca-Cola. Consultant po. Tapos po, Saldico na? Opo. Nag-resign po ako sa Coca-Cola. Di napunta po ako sa kay Saldico. Kay Saldico na po. Yun po yung unang politiko ninyo? Yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po, okay. Diba, mabigat po yung inyong nag-deliver po kayo kay Speaker Martin Romualdez. Could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kay, siyempre, i-confirm mo kay Saldico, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yun. Sa pagkakaalam ko po, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul o kaya si Mark. Si Paul o si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo si Paul o si Mark pag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay Speaker? Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is ang actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po dinideliver niyo doon sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Bisan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat,
ng movement ng duty ng basura is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero 3 times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Your Honor. Sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Your Honor. Gano'n? Po yun, Your Honor, kasi dun nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Congressman, hindi senador. Opo, So, sinasabi mo ngayon, hindi naman yung 6 na puro mga senador yon. Hindi po totoo, Your So, Honor. fake news po yon. Kaya mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi Yes, mo, ayusin yes po po. kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na 6. Yung mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung 6 na yan? Sino ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawin niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam, doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romualdez doon at saka saldi ko? Kung Zaldi po meron. Kung saldi sa computer mo. Wala pong nabanggit Opo. to na Speaker Romualdez. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some more questions later. Pilit lang talaga nila dinadawit sa Romualdez. Just one question to Mr. Kasi kay BBM, kumbaga, pinsan ni kasi BBM. Parang nalito lang na kami na konti doon sa kwento mo. Can you give the details nung sinasabi mong delivery between Eric Yap and Saldico? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December, sir, ng 2024, doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valle Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na po sa may nakasulat na 48 siya. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya na-notice ko na, Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap yes, Your Honor. from one congressman to another. Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na baleta? Dineliver lang niya po, kita lang po kami doon sa sa Valle Verde 6. Dinala niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valle Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa... Inilipat po namin sa sakyan, dinala na namin sa Horizon yung mga maleta na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make addition, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, the budget po, si Senator Marcoleta can-attest to this. Kaya po minsan paghapon, pagpanoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ko ba natitira dyan? Akin na lang, 20%, parang gano'n susus basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Hindi Mr. lang Chairman, yun sa Senate yun. Point of information. Point Chair. of information. Yes, sir. Intervention. Yes. Just information. Mr. Orly, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Sabi mo naman, halos 3 beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang alleged delivery ni Rep Yap ang parang natatandaan mo? Kasi yung po, Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Total ko parang nasa 90 plus. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila, Jubit Bunagan. Sige.
Mark Bunagan, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron di bang ibang serbisyo? Halimbawa, police meron? Mayroong pulis, anim na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Senator Pangilinan. Yes, yung Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee. Tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya. Basta Yes, Eric but Yap lang. well, for the record, Eric Yap used to be chairperson of the Appropriations Committee in the House. Point of information. Thank you. Last na lang before we go on break. Anong specific duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir, sa MC2 ako dati, sir. Marine Corps Intelligence. Bakit? Authorized pa yung mga Philippine Marines na mag-serve as security escort ng civilians? No, Ang sir, alam ko- sorry, sir. No, sir, during that time, sir, retire na po ako. Hinar ka bilang retired na Marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in connection Sige. doon sa tanong mo, okay. sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines kung tutusin. Yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir, more or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President dito. Ilan lang bang gwardiya mo, sir, Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo nagdadrive, bro. Wala, basta kasama ko lang si 6 hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you. So, for admission into the program. Yes, sir. Yes, sir. Noted. Thank you. Thank you. First on the list is Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. To continue, I'd like to direct my question to Engineer Alcantara. Sabi niyo po, Engineer, na sa NEP pa lang, sa preparation pa lang ng National Expenditure Program, may kinakarga na po ng mga insertions sa NEP pa lang. Your Honor, nagpapasa na po ako before the NEP came kay Kong Saldi and kay Yusek Bernardo. So, doon pa lang sa NEP, meron na po mga insertions. Yes, Honor, over and above ang tawag po. Mr. Chair, bisita natin ngayon si Congressman Toby Chango na galing sa Congress at may mga sinasabi siya before. Can you confirm this, Kong Toby, yung sinasabi niya na sa NEP pa lang may mga insertions na? Paano ba ito natin mahihimay? Paano ba natalisod? Or can you tell us the process? Hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. No? Dahil ang pinaaral sa akin noon, ganito po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang, at nahandun po si Presidente, si Sec Mina, at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandun is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days, yung House of Representatives hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you reason bakit tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, ilang linggo? Hindi, March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa listahan? Hindi, 2 months wala pa po. Wala nung pa. March 24. Okay.
So, tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So, paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So, ang nangyari, natandaan ko, March 24 yun, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So, gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Sabi ko, yun ang utos. So, kailangan ko lang sumunod. So, Che, sinong, when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Kasi nga, nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki, tinanggalan ng pondo. So, galit na galit siya noon. So, Chair, yung pondo, para malinaw po mga kababayan natin, ng flagship, saan po galing ito? Yung pondo para sa flagship? Hindi, nandun po yun sa proposal proposal. Nasa NEP po yun. So, tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So, inalisan nila ng pondo yung flagship yes po. Programs. Inalisan nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. Nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit niya. Okay. So, alimbawa si Congressman A sa District 1 nag-insert para sa distrito o distrito ni Congressman B. Hindi, sir. Ano lang to? Hypothetical. Si Congressman B, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si Sir Ping, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file, yung kay Congressman Saldico. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldico ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, Saldico rin, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, 30.8. Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, kamakailan, kila Engineer Bryce, na yung tinatawag na sagasa. Ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, Engineer Bryce? Yung sinasabing may sagasa. Opo, Your Honor. Okay. Tapos iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, kinausap mo na nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa district congressman. Yung sagasa, kumbaga sa hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Hindi, dito SP, makikita na lang po niya yan doon sa GAA. Kasi magugulat siya, paglabas ng GAA, biglang lumobo yung distrito niya. Ganun ang mangyayari doon. Yun yung tinatawag na Mr. Chair, sagasa. Walang paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa GAA na nadagdagan. So hindi niya pwedeng angkinin ng district congressman yun or congresswoman. Hindi. Dahil may may-ari noon. Hindi. Sa tingin ko, kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may ghost, syempre for political purposes, aangkinin niya yon na siya nagpagawa. For political purposes lang, for political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan, nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan eh. Siyempre tinanong ko sa kanila, para lang sigurado ko na hindi nila request. Kasi baka request nila. Tinanong ko.
Sinabi ko, request nyo ba to? Sabi nila hindi. So yun, so nung pinisentan ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya. Kasi paano daw nangyari yan? Just very quickly, Mr. Chairman, dun sa dulo no, 50 million, Zaldico, construction of building Nika Compound, Viluna Road, Barangay Tinyahan. 4th District yan, distrito ko yan sa Quezon City. District 4 yan. So yan, sinasabi ninyo, posibleng hindi alam ng congressman dahil sinagasa. Yes, posible, pero hindi ko na natanong yan, Sen Kiko, kasi ang tinanong ko lang yung sobrang lalaki. Di ba yung 3 billion, 3 billion, 3 billion. So my conclusion was, kung yung malalaki hindi pinaalam, I just concluded na posible rin. Kaya ito pong mga to, itong 13.8 na to, tsaka yung 2 billion sa Ako Bicol, tsaka 2 billion sa BHW, ang ginawa po niyan, hindi na talaga pina-release totally. Pina-hold na po yan totally at hindi na pina-release. Kasi nga, nung nakita namin yung presentation na ganyan, ganon yung lumabas. Okay. So, itong ganito kalaki, balik ko ninyo ulit yung 13 billion. Normal po ba ito? Or have you seen this before? I mean, ilang taon na kayo sa Congress? Nakailang balik na ho kayo. Normal po ba ito? 13 billion na care of a proponent isang congressman lang? Hindi po. Yan na po yung pinakamalaking nakita ko. Tsaka yung nakakapagtaka dyan, kung babalik tayo doon sa Occidental Mindoro tsaka Oriental Mindoro, ngayon lang ako nakita ng GAA na 20 billion. Kasi yung dalawang linagyan niya yan ng 3.2 tsaka yung isang 3 something, nagsimula ang NEP nila 1.5 yung isa 2.5 1.5 yung isa, 2.5 yung isda, tapos nung yung Occidental Mindoro DO nagsimula 2,530 million ang NEP. Paglalabas sa GAA, 20,999 million. Okay? Tapos yung isa, Oriental Mindoro DEO, 1,508,583. Ang GAA niya, 20,795,429. Kahit yung 10 billion, halos wala niyan eh. So kung makakita kayo ng 20, ito pinakita rin ko pala kay Presidente to, sabi ko nakakagulat. So talagang, nakakagulat itong area na to, paano lumobo ng ganito. Chair, isang tanong lang po. Yes. Projections. Kahapon, ay nung isang hearing kong Toby, nakita namin kung paano lumolobo kasi yung una, yung ceiling ng SANEP, 4 na beses dadagdagan Una, yung allocable na tinatawag, 300 billion yun Pagkatapos merong leadership, parang 100 billion. Ito po ikinonfirm ni Secretary Bonoan at saka si Yusek Kat. Pagkatapos, andun yung UA, ito yung unprogrammed appropriation. At yung pinakamalaki, yung pang-4, ito yung difference nung sinasabi mo na difference between the NEP and the GAA, ito yung FLR, another 400 something billion. Nung itotal ko, 1 trillion, yun po yung taba. Ito po yung excess part ng ating budget. Salamat po, Mr. Chair. But Mr. Chair, ang nakuha ko lang kasi yung, kaya ko lang naman nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year, hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kunin Ito, napilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor. Mr. Chair. Mr. De La Rosa. Very quick lang kay Congressman Tiangco. Sir, itong list na pinakita mo, ito ay program. Yes, program po. Appropriations. Program po yan. Hindi ito galing saan program? Hindi program po yan galing sa nakalagay UP. sa GAA. Nakalagay po yan sa GAA. Yan po yung mismong mga description, yan po yung mismong amount na nakalagay sa GAA. Ang pina-fill up ko lang doon sa Congress is kung sino yung proponent. So mismong galing po sa GAA yan. Pero hindi po na-release dahil nga nung nakitang ganyan, pina-hold ka agad yan. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. I have
One quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, nakailang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pupunta kay Speaker? Opo. Your Okay. Honor. Pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nito. Okay. Opo. Pangatlo po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. So, puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo? Opo, yung mga ginagamit niyo, yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yun? Yung isa yung yung light high is na kulay white na bullet drop. Oo. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbitahon natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun, o Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na. Bali, 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po, isa sa period lang po siya ng December po siya. So, December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yun. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, i-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mm-hmm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita. Malita. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan. Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat? Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? Na-transfer sa other sasakyan po. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi? Yung mga 17-18 po na mga maleta, 3 times a week? Yes, sir. Yun po yung actual na na-dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba, base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Tiskaya, kapisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi sanay din kayo mawak ng malaking pera. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Yung mananabong na dati namin kasama rito. 1 kilo, 1 million. 1 million sa 50 kilos na. 50. Okay, but before I end my questioning to Mr. Orly, okay. Alright. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola, diretso po kay Saldi ko? Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata, meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa, tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security Presidential Communication Operation Office, BIP Security Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my questions. Thank you.
Thank you, Senator Tulfo.